guys, pag-usapan lang natin ang breaking news. May pasabog nga naman kasi ang bali-balita at exclusive na pinag-uusapan. Mga fans, buwisit na sa kilig kina Catherine Bernardo at Daniel Padilla dahil mahal nila isa't isa. Yan kasi ang sinasabi nila. Yan kasi ang mga naririnig natin na kwento-kwento umano ng mga Delulu fans. Nabubusit man sila dahil sa kilig. Nababaliw na kasi sila dahil sa pag-amin umano ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Siyempre matagal silang nag-intay. Matagal din silang nagdarasal. Siyempre alam naman natin, hindi madalihan para kay Catherine Bernardo. Nasaktan niya ni. Diba? Kasi pinag-usapan yan kung alam lang nila na alam din nila yan, diba? Kung ano ang nangyari kay Catherine Bernardo noong siya ay nasaktan. Kita niyo naman 3 araw, nagmukmok, hindi kumain, umiiyak na lang lagi ayon sa bali-balita sa atin ni Christy Permit. Noong tinanong na kasi siya ng pamilya niya, yung nanay niya at tatay niya, kung ano ang naging problema. Nung sinabi daw ni Catherine Bernardo yan, siyempre masakit yun para sa pamilyang Bernardo, kay Daddy Teddy Bernardo at Mami Min Bernardo. Nung nalaman niya, at lalong-lalo na pinakita pa sa pamilya niya yung mga resibong natanggap ni Catherine Bernardo at lalong-lalo na gumamit daw yan ng tracking device para lang matrack niya umano kung saan pupunta si Daniel Padilla at nalaman yan ng pamilyang Bernardo. Kaya masakit para sa kanila. Kaya nga naman pinipigilan nila si Catherine Bernardo, di ba? Kaya sinasabi ni Mami Min Bernardo, huwag kayong maniniwala dyan. Bakit hindi kami maniniwala? Galing mismo kay Catherine Bernardo, lalong-lalo na si Catherine Bernardo nagpaparamdam na, di ba? Kasi alam naman natin kasi, si Sian Gasa noon pa man ay hindi na yan nagbibiro at hindi na yan gumagawa ng kwento-kwento umano patungkol sa kanyang sinasabi. Si Sian Gasa nga naman kasi noong nilabas niya lahat ng mga alam niya patungkol umano kay Daniel Padilla. Papaano nga naman kasi nag-away ang dalawang yan, si Daniel Padilla at Sian Gasa. Parehas silang nagpaparinig umano sa social media. Kaso nga lang kasi matindi ang banat umano ni Sian Gasa noon. Last 2023, November yun, noong binanatan ni Sian Gasa si Daniel Padilla at pinatunayan niya na totoo lahat ng mga kumakalat na issue sa social media. Ganon kalupit umano si Sian Gasa. At sinasabi niya kapag daw si Ogie Diaz nagsalita daw yan, 100% daw legit na. Pero nagkamali siya. Si Catherine Bernardo daw may jowa na, si Mayor Mark Alcala. Yun ang pagkakamali ni Ogie Diaz. Sa kanyang solid source, doon lang siya nagkamali. Kaya marami umanong nadismaya sa kanyang sinabi umano patungkol kay Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala. Kita niyo naman mga Delulu fans, nahirapan silang mag-anak ng resibo at ebidensya patungkol kay Mayor Mark at Catherine Bernardo. Pero ito hindi tayo mahihirapan umano kasi galing sa bibig umano ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Yun ang pinakamaalaga. Yung nagsasalita ng kanilang damdamin at kung ano talaga ang nararamdaman nila sa isa't isa. Yun ang resibo at ebidensya kung ano ang nasa puso ni Catherine Bernardo. Ayon noon kay Ogie Diaz, alam nyo ba kung sino ang nasa puso ni Catherine Bernardo? Walang iba kundi si Mayor Mark Alcala. Nagkakamali talaga si Ogie Diaz noon. Kaya marami umanong hindi naniniwala. Kaya kinakalkal umano ng mga netizens at mga sausawerang kapitbahay, lalong-lalo na ang mga Delulu fans, kung katotohanan nga ba ang bali-balita umano ni Ogie Diaz. Para sa atin kasi, naniniwala lang tayo kapag nanggaling kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla
ang kanilang sinasabi. Yun ang matinding resibo, yun ang malupit na resibo, yun ang bonggang resibo at ebidensyang magpapatunay na katotohanan. Lalong-lalo na, spotted pa si Daniel Padilla na paikot-ikot umano sa nasabing subdivision kung saan nakatira si Catherine Bernardo. Lalong-lalo na, nagparamdam ulit si Catherine Bernardo, nakatira pala siya sa BGC sa may condominium. Kaya nga naman, inala ng mga netizens ang mga bagay na yan kasi alam nila si Daniel Padilla ay nakatira umano doon. Kaya ang ginawa nila, sinilip daw nila kung saan nakalocation si Catherine Bernardo sa BGC. Naalaman nila na magkalapit lang sila ni Daniel Padilla. Kasi ang usap-usapan, nag-uusap na sila bago naging independent si Catherine Bernardo. Diba? Napakalupit na balita. At lalong-lalo na, gusto makipagbalikan ni Catherine Bernardo. Yan ang pag-amin niya kay Mami Min Bernardo. Sinakto talaga ni Catherine Bernardo ang pag-amin niya sa kaarawan ni Mami Min Bernardo. At lalong-lalo na, nagalit talaga si Catherine Bernardo nung umayaw ang pamilyang Bernardo. Ganon katindi umano si Catherine Bernardo. Talagang pinaglalaban niya si Daniel Padilla. Ibig sabihin, ayaw talagang mawala si Daniel Padilla sa piling ni Catherine Bernardo. Kaya nga naman nahihirapan siya. Kaya mabigat na problema ito para sa Katniel, ang sitwasyon nila. Kasi ang pamilyang Bernardo umaayaw umano. Anong magagawa nila? Lahat naman ng tao ay ganyan umano ang ginagawa nila, 'di ba? Kapag nandyan na, wala na silang magagawa kasi nandyan na yan 'di ba? At lalong-lalo na pauna lang kasi yung galit, 'di ba? Maiintindihan at maiintindihan kanila kasi alam nila mahal mo 'yun. Maiintindihan kanila kung sakasakali. Magpapaliwanag lang sila kay Daniel Padilla kung ano ang sasabihin nila. Kung sasaktan pa ba niya si Catherine Bernardo at kung uulitin pa ba. Kung sakasakaling uulitin ni Daniel Padilla, ano ang gagawin nila, 'di ba? Yun ang payo. Yun ang gagawin nila. Kaya nga naman kasi, kung sakasakaling lalaban sila, ipaglaban nila. Sa una lang naman kasi, tatanggapin nila ang galit ng mga magulang kung sakasakali. Kasi alam naman natin nangyari na sa atin yan, di ba? Kasi alam naman natin, ang tao ay nagmamahal lang. Siyempre, alam naman natin, mahal na mahal nila ang isa't isa. Meron pa ba tayong magagawa doon? Di ba?